Kahapon ginanap ang isa sa serye ng protesta na tinatawag ng Trillion Peso March bilang tugon sa mga aligasyon ng katiwalian at anomalya sa mga malawakang flood control infrastructure projects sa bansa. Bagamat may mga inaasahan ang mga nagsulong ng rally, nakapagtala ang mga otoridad ng mas mababang bilang kaysa sa inaasahan sa mga dumalo sa pangunahing kilusang ito. Ayon sa ulat ng Philippine National Police o PNP, mahigpit silang nagsabing may pagkakaiba sa datos ng organizer at ng pulisya. Habang inaangkin ng ilan na posibleng nasa pagitan ng 30,000 hanggang 55,000 ang dumalo, may ibang report ang nagsasabing mas mababa. Humigit kumulang 5,000 ang bilang na naitala sa isang bahagi ng Quezon City. Ang malawak na agwat na ito sa mga numero ay nagpapakita ng isang pangkaraniwang problema sa pagsubaybay sa dami ng tao sa malakihang pagtitipon. Madalas nagkakaiba ang estimation batay sa organizer, pulisya o media. Sa kabila ng inaasahang malawakang pakikiisa, ang sitwasyon ng rally ay naging hindi gaanong maramihan. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, mas konti lamang ang natala kumpara sa inaakala ng ilan. Ang low attendance ay nagdulot ng mga tanong. Tinanong ng publiko at ang media kung tunay bang malawak ang suporta sa issue o kung may problema sa koordinasyon at mobilisasyon ng mga nag-oorganisa. Mahalagang tandaan na maraming salik ang pwedeng makaapekto sa turnout ng rally mula sa logistics, komunikasyon hanggang sa takot o pag-aalinlangan ng ilan. Ayon sa eksperto sa pamamahayag, kailangan maging maingat sa pag-ulat ng bilang ng dumalo. Dapat malinaw kung aling metodo o sanggunian ang ginamit at huwag basta tanggapin ang pinakamataas o pinakamababang estimate. Hindi naman naging malawak ang dumalo sa Trillion Peso March ayon sa ilang tala, hindi nito inlis ang masapin. Patuloy ang mga panawagan para sa transparency, accountability at malinis na pamahalaan. Ang tunay na hamon ngayon, paano maipapanatili ang diskurso at paano mahikayat ang mas maraming mamayan na aktibong makilahok, hindi lang sa social media, kundi sa totoong mundo. That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Sara litisin! BBM palagutin! Sara litisin! BBM palagutin! Natin kung na kanino ang tunay na kapangyarihan ng bayan. Ang tao